2026 Best Fashion Award Female Sugo Yashidore Dugaro. And the winner is Miss Universe Myanmar 2026 Best Fashion Award Female goes to Miss Universe Philippines 2026 Bia Miller Windowski. Myanmar 2026 Best Fashion Award Female Sugo Yashidore Dugaro. And the winner is Miss Universe Myanmar 2026 Best Fashion Award Female goes to Miss Universe Philippines 2026 Bia Miller Windowski. So inyong napanood mga kapolitika itong mga kaganapan ni Bea Milan Windowski dito sa bansang Myanmar dahil sinusubaybayan natin yung mga latest na update dito kay Bea Milan at kay Atisa Manalo dahil kabahagi po sila ng Grand Finals or ng finale ng Miss Universe Myanmar ngayong taon para sila ay maging special guest at hurado dito sa kanilang finale. So mga kapolitika, nanalo po itong si Bea Milan ng Best Fashion Female Award dito sa finals coronation night ng Miss Universe Myanmar 2026. Samantala itong si Atisa naman ay umupong hurado dito sa kanilang pagpili kung sino yung papadala nila dito sa Puerto Rico para sa Miss Universe para ngayong taon. So kung ating titingnan mga kapolitika ay talagang malaki pa ang dapat na improve ng Myanmar pagdating sa mundo ng beauty pageant. At malaking impact itong pagdalo ni Atisa dito dahil talagang pag-uusapan ang kanilang beauty pageant competition dahil si Atisa Manalo ay kilalang kilala at sikat na sikat pagdating sa especially doon sa kanyang performance sa Miss Universe 2025. Kahit hindi man napasa kanya yung corona ay masasabi natin mga kapolitika na talagang nagmarka ng isang magandang legasya itong si Atisa Manalo. So speaking of Atisa Manalo, ngayon ay may mga usap-usapan matapos nga yung kanyang appearance dito sa Miss Universe Myanmar kung saan isang trending siya at pinag-usapan na naman muli itong ating candidate sa Miss Universe last year. So ngayon mga kapolitika is pinipilit siya na sumali na naman dito sa sa beauty pageant which is itong MGI All Stars. Marami di umano yung mga nangungumbinsi sa kanya. Even dito sa social media, may mga netizen na kung saan ang sinasabi ay isa pa daw na laban para dito kay Atisa Manalo. At gusto nila na sumali siya dito sa pageant ni Nawat dahil gustong-gusto daw siya nitong may-ari ng Miss Grand. At popularity wise ay talagang mapapaingay ni Atisa Manalo ang business ni Nawat kung siya ay sasali dito. Pero para sa atin mga kapolitika, same pa rin po yung ating stand dito sa sa kung sasali ba or hindi itong si Atisa Manalo. Most especially na napakaganda ng kanyang ayos at talagang nag-viral trending siya dito sa Myanmar sa kanyang outfit, sa kanyang look, sa kanyang styling ay talagang pinag-usapan siya mga kapolitika. So marami ngayon ang may gusto na si Atisa ay bigyan pa ng tsansa at buksan muli yung pintuan pagdating sa mundo ng beauty pageant competition. Pero para sa atin mga kapolitika, sa tingin ko ay wala nang dapat pong pagtunayan itong si Atisa Manalo dahil kilalang kilala siya at talagang hindi na matatawaran ang kanyang achievement dito sa
mga beauty pageant competition, most especially doon sa Miss International at sa Miss Universe, na kahit hindi man napasa kanya ang corona, ay talagang masasabi natin na tumatak ang kanyang legasiya at marami ang na-inspired na mga beauty queens dahil kay Atisa Manalo. So, sa tingin ko ay tama na siguro na yung pagsali niya dito sa Miss Universe, ayun na ang last na beauty pageant na kanyang sasalian. Pero again, that is just our opinion. Kung muling sasali or sasabak itong si Atisa Manalo, ay nasa kanya na po yung desisyon. At sa tingin naman natin, yung mga people in circles, ayun ang may power mga kapolitika para mangumbinsi dito kay Atisa Manalo. Okay? So yun po ang ating opinion at ang ating reaction dito sa mga di umano ay namimilit kay Atisa Manalo na muling sumali sa Miss Grand International or sa MGI All-Stars. So dito sa pagpunta ni Bea Milan at ni Atisa Manalo ay talagang masasabi natin na nakagawa sila ng ingay doon sa Myanmar mga kapolitika, especially itong si Bea Milan na ilang buwan na lang ay magsisimula na ang Miss Universe at ngayon ay talagang maingay na maingay ang kanyang pangalan at yung kanyang ipinakita dito mga kapolitika na looks sa Miss Universe Myanmar ay malaki ang impact noon dahil milyon-milyon ang makakita sa kanya. So ang concern ko lang dito rin kay Bea Milan is medyo kulang pa rin po talaga siya sa support ng ating mga kabayan dito sa kanyang journey sa Miss Universe, kasi kitang-kita na maliit at kaunti pa lang yung kanyang mga followers dito sa kanyang social media. So siguro kung may time kayo mga kapolitika, libre lang naman po yung pag-click ng follow doon sa kanyang social media para magkaroon siya ng impact pagdating doon sa Puerto Rico sa Miss Universe 2026. So sana isi-follow po natin yung kanyang social media pages dito sa kanyang mga social media platform para masuportahan po natin ang kanyang laban doon sa Puerto Rico. Okay, so yun po ang ating pinaka-latest na update ngayon dito sa mundo ng beauty pageant, in particular kay Atisa Manalo at kay Bea Milan Windorowski. Ano po mga kapolitika ang inyong magreaksyon? Kayo po ba ay agree na sasali pa itong si Atisa Manalo dito sa Miss Grand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Nawala siya, but I also understand na tumatanda na siya, na alam mo yun, parang lagi na siyang may dinadaing na masasakit yung tulog niya, ganyan. So, yun yung point na, okay, even though masakit para sa akin na mawala siya, at least hindi na rin siya nahihirapan, alam mo yun, parang what is my pain compared to hers? One is not more important than the other. But yeah, like of course I wish I had more time with her. I wish that like she sees everything that I'm doing now, but you know, that's life. Oh my God, my bangs! Mahilig ka rin ang sister ko na na may period of our lives na mahilig kami mag-ayos, tapos magpipicture lang kami together. That's our birthday, and sabi namin, okay, let's do a photo shoot for us two for our birthday. Ayan yung when I was hindi pa siya yung official pageant start nung nag-Miss Cosmo ako, pero they invited us to go there in advance to promote the pageant for a few days, I think. So yan yung picture na yon. That's the first time I went to Vietnam and I met the organization. Every time humaharap ka sa mundo, how important na bit mo yung probinsya na artista, yung humble na buhay, simple buhay na artista, every time you face those, or ibang artista yung pinapakita mo? Alam mo, dati, ibang artista yung pinapakita ko kasi nahihiya ako kung saan ako galing. And I thought that people wouldn't like me for who I am if ipinakita ko kung sino ako. But, so technically, yung time na yan, medyo hindi ko pinapakita sa lahat ng tao kung saan ba talaga ako galing. Hindi ko siya tinatago, pero hindi ko rin siya pinagmamalaki. Pero nung sabi ko, okay, last try ko na to for Miss Universe Philippines 2025. Sabi ko, last try ko na to. And there's a dear friend of mine, JV, who's also my mentor, who told me that you have to be proud of who you are and where you come from, because that's the only way people will connect to you when they think that you're being 100% honest and proud of who you are. So I took that advice. I worked hard kasi it's against my nature to open up and
like put my story out there because I'm very secretive person. But I listened to that advice and it actually works when you're vulnerable. People actually connect to you. Nakakatawa. Alam mo, I really love this picture kasi ang dami ng version na naging memes and it really makes me happy na an accident like that can make people happy through memes. So natutuwa ako every time I see it. But also, oh my God, I don't know if that ever happened before on the Miss Universe Philippines stage. And I'm just glad that it's something that, well, people will remember me now as the person who slipped on stage. Was it hard for you na from that trip tumayo? Oh, Paano yung naging mindset mo dyan? alam mo, I think you can see ng videos na tinry kong tumayo first, pero parang nakaapak pa rin ako. Pero in my mind, sabi ko, hindi, like, I just need to stand up. That's all I need to do. Hindi ako tatayo. And in my head, that was so long. Alam niyo yung mga moments na parang ang bagal-bagal ng oras. Isa yan dun sa mga ang bagal-bagal ng oras ng moment na yon. But after, tapos parang tumahimik lahat. Yung buong arena. Kasi yung ingay nila, tapos bigla silang tumahimik lahat. Pero akala ko yun na yung pinakamaingay nila. Pero pagtayo ko, parang doon ako nabuhayan ng loob lalo na mas malakas yung cheer. So sabi ko, okay, at least feeling ko nakabawi ako kahit pa paano. I was in the city of Manila. And I'm very thankful that the city of Manila hosted my homecoming.